Inuweltahan ni Senator Miriam Defensor Santiago si Senator Jinggoy Estrada sa isyu ng pagbibigay ng 50 milyong pisong pork barrel sa mga senador pagkatapos ng corona impeachment trial. Hinamon din niya si Estrada na ibalik ang pera, pero giit ni Estrada hindi ito suhol kundi incentive. Paliwanag naman ng ilan pang senador, normal lang daw na maglabas ng pondo sa tuwing matatapos ang taon, lalo na kung may natira pa sa budget. May report si Claire Delfin. Those who voted to convict Renato Corona were allotted an additional 15 million pesos. Ito ang isa sa mga pasabog ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kahapon. Anya, nakatagap daw ng dagdag na 50 million peso PDAF o Priority Development Assistance Fund ang mga senador na bumoto pabor sa conviction ni dating Chief Justice Renato Corona. Hindi ito ang unang pagkakataong lumutang ang balitang ito ng panunuhol. Kasagsagan noon ng impeachment trial ng sabihin ng defense panel na di umano'y iniisa-isa ng Malacanang ang mga senador na tila bumabaling pabor kay Corona. Yun ho sa 100 million, ang balita po namin, ito po ay kukunin sa savings at gagamitin ho sa mga soft projects. Na insulto sa paratang ang ilang senador, kabilang na si Estrada mismo. I challenge you, the defense panel, to name your so-called source. Pangalanan ninyo kung sino at nang sa ganon ay hindi tayo nanguhula. Magpakalalaki tayong lahat dito. Dahil itong ginagawa namin ay hindi biro-biro lamang. Ang kinabukasan, ang ikasasama o ikabubuti ng ating bansa ang nakasalalay dito. 3 buwan ang nakalipas, pinatalsik ng Senate Impeachment Court si Corona. Tatatlo lamang ang bumoto pabor sa kanyang pagpapawalang sala. Si Senator Joker Arroyo, Senator Bongbong Marcos at Senator Miriam Defensor Santiago. Sa eksklusibong panayam ng State of the Nation noon kay Senator Santiago pagkatapos ng impeachment trial, kinumpirma niya ang bulong-bulungan ukol sa umano'y panunuhol. Naging malaking issue yan when someone, I think from the defense, said na 100 million daw ang kapalit. Meron akong hindi lamang sa naririnig, kung hindi, swearing talaga on the Bible. I'm convinced that my source is unimpeachable. Ibig sabihin, talagang authoritative na source yun. Uminit ang ulo ni Santiago sa muling pag-ungkat na Estrada sa isyong ito kahapon, kaya di na niya natigilang magpatutsada sa kapwa senador. Sinasabi niya na tumangkap daw siya ng 50 million. Ba't niya tinanggap kung gano'n pala siya kalinis? Kung kahapon hindi malinaw kung tinanggap ni Estrada ang sinasabi niyang 50 milyong piso, inamin niya na ito kanina. I myself will have to admit that I availed with him in form of infrastructure projects. That was not right because that came after the fact or after the conviction. You may call it as an incentive. Sumunod na ring umamin ang iba pang senador na may kanya-kanya ring paliwanag. We checked our records, it was December. Very, very much later on. 50. Towards the end of the year or after the budget hearing, minsan nagsasabi may extra 50, may extra 100. Sa knowledge ko, it's for everybody. Paglilinaw ng Palasyo at DBM, ang pondong ito ay hindi suhol, kundi regular lang na PDAF para sa lahat ng senador, bumoto man o hindi na mapatalsik si Corona. Nung panahon po ng impeachment, winithhold ng DBM ang releases ng PDAF para hindi ma-misinterpret or ma-misconstrue, no? So you can check the records yourself. Wala pong release ang DBM sa panahon ng impeachment. Now, several months after the impeachment, when it was back to the normal course of business, there were PDAF releases. Pero yung PDAF releases po ay both for senators who voted to convict Corona and to acquit Corona. Nauna na ring iginiit ni DBM Secretary Butch Abad na hindi raw gawain ng Administrasyong Aquino ang manuhol. Sa datos na mula sa DBM, lumalabas na naglabas pa nga sila ng pondo noong kasagsagan ng impeachment trial sa 2 senador na bumoto pabor kay Corona.
80 million pesos noong May 31, 2012 para kay Santiago at mahigit 15 million pesos noong May 3, 2012 para kay Marcos. Ang pangatlong senador na bumoto para sa acquittal, sa Senador Joker Arroyo, walang ni-request na pondo ayon sa DBM. Sinabi kahapon ni Corona na pakiramdam niya ay bindikasyon niya ang pahayag ni Estrada. Kinumpirma lang daw nito ang matagal ng alam ng kanyang kampo. Ang tanong, may epekto kaya ito sa naging resulta ng impeachment trial? Para kay dating Chief Justice Renato Puno, masyado pa raw maaga para masabi, ngunit kung totoo man ay mabigat daw itong issue. Sa ngayon, hindi pa nga lumalabas lahat yung katotohanan. Kanya mahirap pa pong magbuo ng isang konklusyon. Pabor naman si Puno sa pagharap ni Janet Lim Napoles sa pagdinig ng Senado ukol sa pork barrel scam. Habang si Santiago naman, sinigundahan ang mungkahi ni Senator Antonio Trillanes na gawing state witness ang dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Claire Delfin, GMA News.